So, hi guys, I'm Jackie from Southwick College of Technology as a third-year criminology student. Karon ako ang itakil is it's all about routine activity theory. Unsa din na si routine activity theory? Unsa din na saya? Si Dria, ginaingon Dria, why victims become a victims? Nani siya tulo ka elements. Si M, si S, og si L. Pag mo yung tag si M is mo nang motivated offender. Ang ikaduha is mo na si S, suitable target. Ang ikatulo, si L, lack of capable guardian. Pag kaning tulo is available sa pag-commit of crime, is mo na siyang ginatawag na tuog routine activity theory. Or, this is what we call the perspective or viewpoint of the perpetrator or opportunity of the perpetrator. For example, namaligya kag balot. Pag pamaligya nimo balot ni lakaw, gibiyaan nimo ang imong baligya. Sa imong paglakaw is mo na nang ang imong baligya gimo na ginatawag nga suitable target. Unya sa imong pagbiya, sa imong paglakaw sa pagbiya sa imong baligya is mo na nang ginatawag nga lack of capable guardian. Mo nang ginaingon nga if imong pasagdan mawala gid sa imuha, it becomes of your loss. Kumbaga part na ni siya sa ato ang pang-adlaw-adlaw. Ginatawag nato ni siya katangahan nato. Diba? Basta sa routine activity theory, basta available ning tulo, si M og si S og si L, is mo na siya ang ginatawag nato nga routine activity theory. Alright.